Mga sangkay, masyado pong maingay ngayon itong impeachment complaint ni VP Sara, no? At eto pa, mga sangkay, meron po mga lumalabas na impormasyon na kung maluloko daw po nitong mga DDS senators ang sambayan ng Pilipino dahil po sa kanilang klarong pagkampi kay VP Sara, no? Mukhang may magaganap daw pong people power. Kagaya ng nangyari, mga sangkay, noong panahon po ni ERAP. Well, pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo mag-umpisa, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito kasi, may nabasa po tayo mga sangkay na mukhang mayroon pong pinaplano, no? O, kumbaga, may magaganap mga sangkay na people power kung tuloy-tuloy po itong kalukuhan na nangyayari sa Senado ngayon. Kasi, alam nyo guys, ang kailangan lang naman pong gawin ay magtuloy-tuloy na itong impeachment trial. Maumpisan na. Kasi ako mga sangkay, hindi ko naman sinasabing guilty na si VP Sara eh. Baka nga pwedeng manalo pa po siya dito eh. Pwedeng masabi nating hindi siya guilty. At kapag nangyari yan, syempre, tayo po mismo magsasalita sa mga nag-akusa sa kanya sa ganyan. 'Di ba? Ang mahalaga lang po kasi talaga dito, makita ng sambayan ng Pilipino yung mga ebidensya. Yun lang po yun. Ano nga ba talaga itong mga issues kay VP Sara? Confidential funds, like mga sekretong mga bank accounts, mga sangkay. Yan po kasi yung mga umahalo sa mga issues. Well, eto, panoorin po natin. Panahon po ito, nung panahon ni ERAP, nung na-impeach po siya. At that time, marami po ang kampi kay ERAP doon sa Senado. So, sabi dito, paano nagsimula ang EDSA 2 noong Enero 2001. Panoorin po natin mga sangkay. Higit 3 oras pinagtalunan ng defense at prosecution ng second envelope. Ito doon na po ito sa impeachment trial. Pero bago pa man nagsalita ang mga abogado, ay luto na raw ang desisyon. Sa caucus ng umaga, ay malinaw na lamang sa boto ang mga pro-ERAP. Ayan na po yun mga sangkay. Lamang sa boto yung mga pro-ERAP. Then ano nangyari? Parang ngayon, di ba? Nakita nyo? Lamang sa boto yung mga pro-Duterte. Ayaw nila ipaubaya kay Chief Justice Davide ang pasya. Dahil kung nagkataon, ipalalabas ng presiding officer ang nilalaman ng second envelope. Pinilit na lamang ni Senador Sergius Mena na magkalabasan ng boto. Malaman man lamang ng taong bayan kung sino-sino ang 11 senador na gustong ibaon ng ebidensya ng prosecution. Grabe, no? Gustong ibaon. Ibig sabihin, ayaw nilang lumabas at that time na yung mga klarong ebidensya. So, ito ang nangyari. Should be yes. And a vote not to open, the vote should be no. Umaga pa lamang ay alam na ng mga taga-media ang planong walkout ng prosecution panel. May I explain my vote? The Senate President may explain his vote. I vote to open the second envelope. I vote to do so because that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material. Yun yung malaking ebidensya mga sangkay at that time. Pansinin nyo ngayon, sa panahon po sa panahon natin ngayon, itong impeachment complaint laban po kay VP Sara, takot na takot po sila ba ito mga sangkay? Napapaisip nga ako, tika lang, ano mayroon? Anong ba silang tinatago mga sangkay? Diba? To the case at bar. Because of this development, Mr. Chief Justice, I realize that the noes have it, and therefore I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. Nag-resign po bilang isang Senate President. Pero nabigla ang lahat nang magbitiw si Senate President Aquilino Pimentel Jr. Kahit siya'y nadismaya sa pagmamaniobra daw ng mga pro-ERAP. You have 10 yes votes. 10, di ba? And 11 no votes.
The no votes have it. So tapos na sana mga sangkay. Ito ang sumunod na mga eksena. The motion is approved until tomorrow at 2 o'clock in the afternoon. Maraming naluha sa eksenang ito. Bibilang ito sa mga hindi malilimutang sandali sa impeachment trial. Si Lore, no? Ibig sabihin po ganito naniniwala kayo Philippine Pangulo? Arvin! So ganyan po kagulo at that time mga sangkay. Bago po mag-trigger talaga itong EDSA 2. Wala din namang nakalimot sa mga kilos ni Senador Oreta. I think the people who are supporting President Estrada has caused a damage that cannot be repaired to this institution that I love as a senator. Therefore, I cannot continue leading such a damaged institution. I do this so that our people, especially the young who are coming after us, will have some hope that there are still public officials who are willing to stand by what is right and good, what is moral and just for the good of all. So mga sangkay, dito na po nag-umpisa yung malaking gulo sa Pilipinas. Nagkaroon po ng EDSA 2. Ayan mga sangkay, ito yon. Ngayon, naipanalo po nila yan. Si ERAP tumakas mga sangkay mula po sa Malacanang. Ngayon, ito yung tanong. Gusto ba nila na maulit ang ganitong klaseng pangyayari? 'Di ba? Kasi marami dyan tahimik lang po talaga. Ako mga sangkay, uulitin ko, hindi ko sinasabing guilty po si VP Sara. I'm not saying din na hindi guilty si VP Sara. Pero ang gusto po natin malaman yung totoo. Mabukay kayong ebidensya, malaman po ng lahat mga sangkay. Ano nga ba ang meron sa mga ebidensya na yan? Kasi matindi daw yung ebidensya eh. Well, kung walang kasalanan si VP Sara, walang dapat ikatakot ng mga senador. Pero iba po talaga, medyo kaduda-duda yung kanilang ikinikilos ngayon. Alright? So ano po ang inyong opinion, guys? Sa tingin nyo ba magaganap yung EDSA People Power na naman? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube ngayon din. At i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.